Magandang araw sa inyo. Naku naman, ito na naman, linggong-linggo Talaga nga naman itong airport natin Walang tigil ang mga magnanakaw dito sa airport. Alam nyo, sobrang nakakahiya talaga Kasi una-una sa lahat, airport ang dapat na pinakaligtas na lugar sa ating bansa, 'di ba? Alam naman natin 'yan. Kaya nga dyan sa airport, bawal ka nga humag-joke dyan ng bomba o kung ano-ano man, 'di ba? Makukulong ka. Bakit? Kasi lahat to kinoconsider na mahigpit ang security dyan Tapos ganito ang makikita natin araw-araw. Naku po, as in araw-araw na atang balita ito. Di ba? Hindi ba kayo naririndi na? Sa araw-araw na lang na balita dito sa airport na meron na namang nahuling magnanakaw. Alam nyo, kung siguro yung magnanakaw isang alam mo yon, hindi parte ng airport o kaya isang individual o isang citizen, maaring masabi pa natin gawa ng kahirapan o di kaya talagang marami lang talagang luko-luko sa mundo na ito. Pero ang problema ho kasi, mismong security ng airport ang paulit-ulit na gumagawa ng katarantaduhan sa airport. Pero tila ata anesthesia ang vitamins ng ating mga opisyal sa airport. Lalong-lalo na ang pinaka-pinuno ng ating DOTR na si Secretary, di ba? Mukhang anesthesia dahil napakamanhid na ho. Napakamanhid na ho sa panawagan ng taong bayan na siya ho ay dapat managot sa mga kapalpakan dyan sa airport. Alam nyo, sa totoo lang nung panahon ni Pangulong Duterte, talaga naman naayos ho yung airport. Diba? Mula nung sa panahon ni Pinoy, kita natin mga laglag bala dyan, mga kapalpakan dyan, at mga nakawan dyan, bukas bagahe. Yan ho, inasolusyonan sa unang taon pa lamang ni Pangulong Duterte. Diba? Sinibak ho yung entire nag-aayos dyan ng mga bagabagahe. Kasi nag-warning siya. Pag meron pang mahuli, tanggal kayong lahat. Mantakin mo ba naman? Kung yun dati, yung mga nag-aayos lang, mga nagbibit-bit lang, ika nga na mga bagahe, ang mga magnanakaw. Ngayon, iba na. Kung sino pa yung nagbabantay. Siya pa yung magnanakaw. Sino ba nakakahiya yun? Mantakin mo security. Yung nagbabantay sa kaligtasan. Yung pinakamismong masasabi nating pagkailangan natin ng tulong, seguridad, abay sila po mismo ang muwawalang ya sa ating mga kagamitan. Alam nyo, sa totoo lang, etong mga pangyayaring ganito, kahit ilang Love the Philippines at ilang milyon ang ilabas ninyo para maengganyo mga turistang pumunta sa Pilipinas. Kung ganito ang nababalitaan, abay pambihira, baka pagpasok ho ng airport ng mga turista, lagyan na nila ng plastic uli yung kanilang mga bagahe. Kung maaalala nun, di ba, nung panahon ni Pinoy, ganyan nung nangyari dyan Nilalagyan ng mga plastic yung kanilang mga bagahe para hindi masiksikan o di kaya manakawan. Ngayon, pambihirang buhay oo. Parang bumalik tayo sa ganun Diba, isipin niyo para tayong bumalik, magpa-plastic na naman po ba tayo? Diba, hindi ho ba isang kawalangian yun? Isang katatawanan? Na lagyan na naman natin ng plastic ang mga bagahe natin? Kayo namang nasa airport, Buti nga nung panahon pa ni Pinoy. Kaya nga sabi ko nga, mukhang mas malala pa ito nung panahon ni Pinoy. Nung panahon ni Pinoy, ang mga magnanakaw yung mga nagbubuhat-buhat, yung mga nagkakarga doon sa likod. Ngayon hindi, security. Ika nga pambihirang buhay As in sila yung mga yung mga nagbabantay ng ating gamit tapos sila pa mismo yung nagnanakaw. Pambihira naman Panoorin natin ito Tingnan natin yung bagong instance na naman dito sa airport.
Hulikam sa NAIA ang isa pang security screening officer na nagbukas ng bagahe at nanguha umano ng gamit ng pasahero. Nakatutok si Von Aquino, exclusive. Nakuna ng CCTV sa NAIA Terminal 2 departure area noong September 13 ang isang security screening officer na binuksan ang bagahe ng isang pasahero. Kinuha niya ang 2 pakete mula sa bagahe at inilagay sa isang airport bin. Ibinaba niya ito sa sahig, tinakpan ng isa pang bin, saka itinabi. Kumuha po siya ng gamit sa isang pasahero na hindi naman sa kanya. Sir, bakit parang nakangiti pa ho kayo? Hindi naman. Sadyang ganun lang ang mukha ni Sir. Allegedly, sabi niya, binigyan daw siya. Binigay naman daw sa kanya. But to us, Ano yung jowa mo? Binigyan ka ng chocolate? Jowa mo yun? Dumaan? Ang bira, oo. Hindi, feeling ko lang itong kung sino man tong security na to, it's either patay gutom ito o di kaya may kabit to. Bakit? Kasi kulang yung binibigay niya sa jowa niya kaya kumuha sa iba, pambigay sa iba. Ang bira, oo. Alam mo, hindi ko maintindihan itong ating, sino ba itong administrator na ito sa security, sa OTS? Hindi ko maintindihan, ba't nyo binibler pa yung pagbumuka niya mga animal na yan? Hindi, alam nyo, hindi sila nahihiya sa ginagawa nila, tas ibibler ninyo. Huwag nyo na i-blare, ilalabas yun na rin naman eh. Ano yan, Japanese? Japanese ho ba yung security nyo doon, naka-blur yung muka? Pambihira naman kayo, sir. Oh. Kahihiyan yung ginawa nila. Dapat to ilabas, ipaskil sa airport. Mag-ingat sa taong ito. Hindi na to involved dito. Ganon, hindi na namin ito empleyado. Kasi alam mo, kulang na tayo sa kahihiyan eh. Yan ang totoo. Kulang na ho tayo sa kahihiyan. Kaya dapat, bigyan natin ng hiya ito mga walang yang to. Ay, sa akin eh, ginawa nila yan eh. Di panindigan nila. Kasi unang-una, baka sabihin ang palusot niyang animal na yan, sigurado sasabihin niya, hindi, binigay lang ito sa akin, inabot lang ito, pang merienda, ika nga. Gayunpaman, hindi ho tama yun. Bawal ho yun, di ba? Alam mo naman natin, bawal yung nagbibigay sa mga ganyan-ganyan. O, di ba? Tapos hindi maganda naman, ano to? Ba't ka bibigyan niyang, siyempre, yung ngali, o kung yaman OFW o hindi man OFW, malamang sa malamang, napuwersa na. Ika nga, no choice na siya. Baka biniru-biru mo pa eh. Parang sarap ng chuchulit mo ha. Siyempre, gusto niya mapabilis na galawan. O, sige na, sa'yo na yan. Huwag mo na lang akong tanong-tanongin. Baka mamaya mabuking pa ako. Kung saan ako pupunta. At mag-TNT ako. Hindi. Biro lang yun, biro lang. Hindi, kaya lang siyempre, di ba ho? Pagka mga ganyan, pwersado ka na eh. Pwersado ka ng ibigay para lang makalipad ka na. O. Kaya nga pinagbabawal yan. Kasi it's a form of bribery. Pero sa bagay, sabi nga naman ng security, chuchulit lang to. Kayong mga opisyal ng gobyerno, milyon-milyon ng ninanakaw nyo. Hindi kayo nahuhuli. Ito, chuchulit lang. Sisibakan nyo na kagad kami. It's unfair, sabi nga. Hindi, pero kung iisipin mo ha, hindi, walang biro. Kung iisipin mo, unfair naman talaga eh. Unfair ang buhay. Mantakin mo yung mga kongresista nating 40%, 60% ang ninanakaw sa mga proyekto. Di ba? Tapos hindi man lang nahuhuli. Ayun pa nga, nilalandakan pa, enjoy na enjoy sa mga kinakain nila. Sa mga binibili nilang mga sasakyan. Oh, di ba? Lantaran pa nga eh. Sa bagay, ika nga pag mayaman ang nagnakaw, mga malalaking opisyal na nagnakaw, lusot. Pero pagka mga ganitong maliliit, sibak. Tandaan nyo lang, sa Pilipinas, life is unfair. Kaya kung gusto ninyong maging fair, tumakbo kayong kongresista, magubos kayo ng milyon-milyon, tas magnakaw na lang kayo uli. De, joke lang po ha.
Hindi kaya tuloy, alam nyo, minsan, sa totoo lang, kaya rin minsan itong mga nasa babang mga empleyado, ang kapal na rin ng mukha kasi iniisip nila, pambihira, yung mga official namin, grabe magnakaw. Tapos yung mga leader namin, grabe magnakaw. Tapos kami lang, tsutsulit lang. Sige na, konting bagay lang naman to. Oh. Pero alam mo, may mali talaga dito. Papaliwanag ko sa inyo, no, mali Extortion po yun, hindi po yun bigay. Ayon sa Office for Transportation Security o OTS, nilabag ng screening officer ang RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Noong Biyernes natapos ang investigasyon ng OTS at tinerminate agad ng Sabado ang screening officer na Abril lang na-hire bilang job order personnel. Ang sabi raw may ganung-ganung eksena. Effective today. You're terminated from the service. Ang screening officer sa OTS, tsokolate ang kinuha niya na binigay umano sa kanya ng pasahero. Tapos may kuha-kuha ID. Anak ng tutsa, parang totoo Hindi, alam nyo ito ang problema. Sir, administrator, kung sino ka man, salamat masasabi ko sa iyo, sir, maganda yung nangyayari na yan na lumalabas yung mga ganyang klaseng mga katiwalaan, di ba? Wala, maganda yung ginagawa ninyo. Okay? Pero gayon pa man, kulang para sa akin. Bakit kanyo? Kulang kasi alam nyo, ganito lang kasimple ho yan, mga opisyal natin diyan. Dapat ang ginagawa ninyo, sinisibak ninyo yung lahat na naka-assign doon. Bakit kanyo? Para magkaroon ng accountability. Pag may isa sa inyo, may naka-assign ngayon doon, kunwari, team yan Sigurado yung mga nandyan, eto, may isa. Body-body naman yan Hindi naman po pwedeng isa lang nandyan. Siyempre, meron doon sa meron dito, meron nag-check doon sa video, kasi dumadaan yan, di ba? Dapat kung sino yung lahat na naka-assign doon, sibak. Pati yung team leader nila, sibak. Bakit Para may pananagutan. Ika nga, may accountability. Isipin mo na lang yun. Sigurado ako dyan, ipupulis nila ang bawat isa sa kanila. Di ba? Babantayan nila ang bawat isa. Dahil, anong buhay ito? Pag ikaw nagnakaw, yung kasamaan mo nagnakaw, yari ka. Di ba? Kasama ka doon. Imposibleng hindi nyo masawata yung mga animal na yan. Siyempre, sila magbabantayan. Huwag kayo magnanakaw. Pag magnanakaw kayo, siguro doon nyo isama nyo na rin yung sa amin. Kasi sabay-sabay naman tayo masisibak Hindi, sa totoo lang hindi, joke lang po yun. Pero sa totoo lang, pagka gano'n na nangyari, pagka sinabi mong, lahat tayo, masisibak pagka may nagnakaw sa atin. Ay magbabantayan na ho yan. Lalo na yung mga matitino. Babantayan nila kapwa nila. Di ba? Kasi ang problema sa atin, yan, tatanggalin. Sa susunod na naman. Kasi isipin nyo na maigi to Sa tingin ninyo, yan lang ang mga magnanakaw dyan. Sigurado ko marami pa ang nakakalusot. Hindi lang nakukuhanan, hindi lang nachicheck. Marami pa ang nakakalusot. So sa madaling salita, hanggang walang nangyayaring accountability sa kapwa mo, magnanakawan yan, ilulusot lang. Ika nga, sabi ko nga di ba? Sa simula, ganyan, mahuhuli. Tapos, ang magiging usapan ngayon dyan, galingan nyo na sa susunod Ayusin nyo na. Parang yung mga jowa ninyo, di ba? Nahuli, ganyan. Nangalunya, nakapatong. Nahuli ninyo. Sa susunod, sa tingin ninyo, titino, kunwari, pato, hindi ko na ulitin, malamal kita, magbuko iwan. Pero sa totoo lang, mag-iisip na yan ng paraan. Gagawa na ng paraan yan. Ano na kaya susunod? Paano natin ayusin to? Paano mas makakalusot? Di ba? Gagalingan lang niya. Kasi nga, walang walang accountability nangyayari kung hiniwalayan mo na, wala na. Hindi niya na ulitin yan. Bakit? Doon niya na ma-realize na ako yung sinaing mo. Di ba? Pero kung isipin nyo na lang to, kunwari, yung mga kasama nila na nasibak din, sigurado ako,
talagang bantayan yan. Tingnan nyo, huwag kayong ano dyan, ha? Huwag magnanakaw kayo dyan. Ayoko mawala sa trabaho, lalo na medyo mas mataas ang posisyon. Kasi isama nyo yung matataas ang posisyon. Ang problema, yung nahuhuli, puro yung mga nasa baba lang, nagbabantay lang. Isama nyo yung in charge, yung OIC at that time, yung supervisor at that time. Tingnan ko lang. Siguro yung supervisor, hindi kukuya-kuya ko yun sa opisina eh. Hindi kasi, isipin mo, may supervisor yan eh. Bawat oras, may supervisor. Bakit di binabantayan ng supervisor? Dapat, di ba, accountable siya sa ginawa ng tauhan niya? Isipin nyo, pag kami may nangyaring sinibak yung isa, kasama yung supervisor, ipupusta ko sa inyo, yung supervisor, hindi yan nagne-Netflix o kaya nagpe-Facebook o nagti-TikTok sa opisina. Sigurado ako binabantay. Sige, magnakaw kayo, tingnan ko lang. Diba? Imposible pa eh. Bakit to? Ang hirap maging supervisor tapos bigla ka lang masisibak dahil lang sa isang tauhan mo. Ganun lang kasimple, hindi nyo magawa, pambihira kayo. Maganda siguro, sir. Kung hindi nyo magawa, sumama na rin kayo. Mag-resign na rin kayo. Abay, baka maganda, sama nyo na yung sekretary. Parang wala eh. Para tayo naglolokohan, parang paulit-ulit lang to eh. Ano to? Gusto nyo na maging immune kami? Hindi, sa totoo lang, ano ba? Yun ba plano nyo sa buhay? Maging immune na lang tayong lahat? Okay na yan. Ganyan talaga sa Pilipinas, may magnanakaw. Kaya dapat, dadagdagan mo, dala mo. Bakit? Yung iba papanakaw mo eh. Gusto nyo ganon? Hindi nagtatanong lang ako. Gusto nyo ba pagka nagdala tayo ng chocolate, kailangan may additional? Parang yung sa Grab. Bakit ganyan? Doon sa Grab kasi, kailangan na may di naman sa walang ganon. May nakalagay doon kasi sa Grab parang yung for the driver. Okay naman yun. Sang-ayon naman ako doon. Baka kasi gusto nila ganon. For the screen for the OTS. Di ba? For the security. Tapos for the customs. Kailangan nakasulat na siya chocolate. O kaya sa pakete ng sigarilyong dinala mo. Hindi ko alam bakit wala ba sigarilyo dun sa lugar nyo. Biro lang Kasi madalas ganun eh. O kaya alak. Ano ba yan? Kasi lantara na yung ginagawa ninyo, tas wala man lang. Parang, okay na, ayos na yan. Yan talaga buhay. Ano tayo magagawa? Ganito na Pilipinas, nakaw kaliwa, nakaw kanan. Ganun ba? Kasi kung ganyan, pambira, palitan na natin slogan natin, Love the Philippines, di ba? Still in the Philippines. Kasi nakawan na lang nakawan, mantakin mo, airport pa lang yan paano pa kaya pagka pumasok ka na sa mga syudad, lalong-lalo na dun sa mga, alam mo, diba, yung mga, ngayon nga, yung riding in tandem, hindi ibig sabihin na riding in tandem yung nanggaganon. Hindi na. Ngayon, ang riding in tandem, nangahablot ng bag. Sabagay, sabi nga naman nila, pambihira, ala naman maubusan kami. Papanakaw din yun naman sa airport, sa amin na lang. Sabi siguro ng mga Hindi, nahuling, nahuli sa CCTV yun yung mga riding in tandem na nangunguha sa mga foreigner, mga Koreano. Kasi mga Koreano, mahilig yun sa laging may daladalang bag na ganun. Yung Koreano, lagi may ganyan. Hindi ko maintindihan, ba't di ilagay sa bulsa yung pera nila, lagi na ganyan. Yeah? Pero lagi may ganyan yung mga yun Pambira, Sa totoo lang, bakit di nyo ilagay sa bulsa yung pera nyo? Biro lang. Hindi, pero siguro sabi ng mga ride them in tandem na yun, sabi niya, anyway, pananakaw din yun naman sa airport yan. Kami na mauna. Di ba? Tsaka una-una, nililigtas nga namin yung kapwa namin. Ba't naman nililigtas? Sabi. Kasi pagdating sa airport, nanakawin yan, tapos isusubo, di ba? Magkakaroon pa ng problema yung sa tiyan yung security. Niligtas namin yung security. At least hindi na nila isusubo yung
Yung pera, nasa amin na. DOTR Secretary, hindi ho ba kahihiya na ho kayo? Baka gusto nyo mag-resign. Kasi kung hindi nyo masolusyonan yan, anong tawag pa sa inyo? Bira. Puro na kayo kapalpakan mula sa LTO, mula sa lisensya, hanggang man naman airport, paulit-ulit. Hindi ba pwede isang beses lang? Bakit paulit-ulit yung katarantaduhan dyan? Not nice. Sana naman po, gawan-gawan nyo ng paraan yan. Hindi ho ganyang nakakaya. Kasi kung ganyan-ganyan din naman pala mangyayari sa Pilipinas, dapat to, palitan talaga natin ang pangalan natin. Hindi na Love the Philippines, ha? Anyway, ako po si Banat Bay. Maraming salamat po.